Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-coffee natin na nasa ibang bansa, magandang araw po sa inyo. May bago na naman pong kalokohan itong administrasyon ni Duterte. Talaga nga naman umalis na nga lang, may iniwan pang mga kalokohan at ngayon po ay nabubulgar. Natatandaan ninyo yung libreng sakay nung panahon ni Digong? Pinagmamalaki nila yan eh. Actually, part yan ng kanilang accomplishments. Na nagkaroon daw po ng libreng sakay. Totoo naman, may libreng sakay naman po talaga nung panahon ni Digong. Pero ngayon po lumulutang yung millions of pesos na hindi nabayaran ng administrasyon ni Digong sa mga kumpanya ng bus na nag-provide ng libreng sakay. Di ba kapag sinabi mong libreng sakay, sagot ng gobyerno yan. Hindi naman voluntary yan, hindi forever voluntary yan o hindi yan donasyon ng mga pribadong organisasyon. Siyempre may cost din yan eh. Gagastos din yung mga kumpanyang ito. Magbigay man yan ng libre, siguro isang buwan. Pero mahabang panahon eh, libreng sakay eh. In fact, marami nga nagpapasalamat kay Digong eh. That time eh, Tatay Digong, thank you sa libreng sakay. Tuwan-tuwa sila. Yung mga kakilala ko rin, nagpapasalamat sila eh. Libreng sakay eh. Ang problema pala ka-coffee ha, hindi binayaran. Hindi na naawa doon sa mga kumpanya. Ngayon, na mahal yung presyo ng gasolina, ng mga petroleum products, umaaray ngayon yung mga kumpanya na to. Kasi, tapos sa yung administrasyon ni Digong, in fact, ilang taon na yung nakalilipas, nangangalahati na administrasyon ni PBBM, yung utang sa kanila ng gobyerno ni Digong, hindi pa rin nababayaran. Paano ngayon yan? Quits na lang yan. Inaipresenta na nila sa accomplishment eh. Naipagmalaki na nila sa taong bayan na nagbigay ng libreng sakay. Yun pala, hindi nagbayad pa. Naku po, loko to ah. Ayan pakita ko sa inyo ha. Nakita ko lang ito kanina sa DZMM ito eh. Itong balita na ito. Tama, sa DZMM. Sa kanilang radio program, yung kalokohan na ito ng admin ni Duterte. Saglit lang ha. Hanapin ko lang. Libreng sakay pala ha, pero hindi nagbabayad. Ito. Tanyo po ba na natapos ang COVID lahat-lahat? Tanyo po ba na natapos ang COVID lahat-lahat? Tanyo po ba na natapos ang COVID lahat-lahat nangyari? Sa MMTC po, 32 million pa ang hindi namin nakukolekta sa panahon pa ng past administration. Kung sasabihin may libreng sakay ngayon, paano nila yun gagawin? Samantalang kami, wala na kami pambili ng diesel, ano po ang kanilang plano sa libreng sakay? Kasi napakalaki pong trabaho niyang libreng sakay. Maraming mga paperwork. Okay, wait lang ha. Isa-isayin natin. Magkano ulit yun? 32 million pesos. Napakalaking halaga niyan. Si Presidente Marcos, inanunsyo niya, ayaw niya na magtaas ng presyo ng pamasahe, ang mga jeep, mga bus, ayaw niya. Even yung tricycle, ayaw niya magtaas ng presyo. Pero tutulungan yung mga driver sa pamamagitan po ng fuel assistance o fuel subsidy. Huwag lang kayo magtaas. Di ba? At may ibang programa pa, itong libreng sakay. Matagal na rin ginagawa ito ng gobyerno. Pero ang nagsasalita dito, si Miss Juliet De Jesus. Siya po ang spokesperson ng Mega Manila Consortium Corporation. Mega Manila Consortium Corporation. Ang kanyang tanong, paano nyo gagawin ngayon yan? Negatibo yung dating niya, di ba? Kasi, negatibo yung experience nila ng previous administration. Pero for sure, hindi papabayaan ni PBBM yan. Hindi papabayaan ng gobyerno na ito na hindi sila mabayaran. Kasi magkaiba naman ang gobyerno ni Digong eh. At ang gobyerno ni PBBM eh. So meron pa rin libreng sakay, inaayos lang yan. In fact, sa ibang probinsya nga, sa Davao halimbawa, gumagana na po yung mga libreng sakay dyan. And for sure, hindi aabot sa ganitong punto na hindi binabayaran yung mga service providers. Biruin mo ito. Nagpalit na ng administrasyon. Yung 32 million hindi na-settle. Paano naman daw sila? Ang taas ng presyo ng diesel, ang taas ng presyo ng gasolina. Tapos hindi babayaran ng gobyerno. Ang masaklap pa dyan, may pondong nakalaan yan eh. Saan nyo dinala yung pondo? Diba? Kasi nga, inuulit-ulit natin, na ipresenta nyo na yan as your accomplishment, yun pala budol. Marami naniwala sa inyo, baka nanalo pa nga si Sarah dyan dahil nagamit yung press release na yan eh, na yung tatay ko nagbigay ng libreng sakay eh.
Di ba? Pabor pa yan sa mga Duterte, napaganda pa yung imahe ng mga Duterte. Yun pala, budol. Binudol yung Mega Manila Consortium Corporation. Hindi man magsasalita ng ganyan sa media yan. Kung totoong nabayaran sila. Hindi nga sila nabayaran. Saan napunta yung pera? Sige, pakinggan natin yung interview niya. Yun pa yung collectibles? ang kanilang plano sa libreng sakay. Kasi napakalaki pong trabaho niyang libreng sakay. Maraming mga paperwork. Grabe, 32 million pa yung collectibles? Hindi nababayaran? Opo, sa MMTC lang po yun. Sinong dapat magbayad sa inyo? Ang nalaman po namin, sinoli daw po nung dating Sherman Delgra, kaya po nasa DBM na raw po yung pera, kaya hindi po namin malaman kung makakasingil pa ba kami o hindi. Yun po yung libreng sakay na from NC1 to libreng sakay sa carousel. Si Delgra? Eh, di ba tagal na ni Delgra na wala sa... Yun na nga Ibang po, admin na nga po ito. Duterte pa yun eh. Po yung may problema, Sir Alvin, dahil sinuli niya bago siya nawala ng June of 2022. Okay. Grabe naman. Wait lang. Pwede ba yon? Sinoli yung pondo. 2022 niya sinoli. Di ba hindi pa naman nagtatapos yung libro niyan sa accounting? Hindi nagtatapos yan eh. Magsusoli ka dyan kapag natapos na yung fiscal year. Yun ang understanding ko dyan. Bakit niya sinoli ng 2020, ng June 2022 dahil mag-change ng administration? Hindi eh. Kasi pag humingi ka ng budget para sa ahensya ng gobyerno, for sure pasok yan. Kung LTFRB yan, kung kay Delgra yan, yung hiningi mong budget, hindi lang naman for the first half of 2022. Para sa kabuuan ng 2022 yan. So bakit sinauli nang hindi binabayaran? At some point, sige, let's assume ha, pwede mo isauli ang pondo na yan. Bakit hindi nyo muna sinigurado na binayaran nyo itong mga service providers? Biruin mo, isa lang yan ha, nag-iisa lang ito. Mega Manila Consortium Corporation, 32 million. Sila lang yan ha. Hindi pa nagsasalita yung iba dyan. Paano kung hindi rin nabayaran yung iba pa mga service providers? Ang tanong dyan, bakit nyo sinauli nang hindi nyo binabayaran? Disservice yan para sa mga service providers. Gumastos na sila dyan eh. Nalaspag na yung bus nila eh kasi sa libreng sakay. Gumastos na sila, inabunuhan na nila yung diesel. Sinahuran na nila yung mga driver. Yun pala, hindi nila masisingil sa gobyerno. May pondo nga eh. Bakit mo sinauli nang hindi binabayaran yan? Akin, base sa aking karanasan, hindi na makakasingil to. Itong Mega Manila Consortium Corporation. Mahihirapan na yan. Unless yung presidente magsalita, bayaran nyo yan. Pero kung technicality ang pag-uusapan natin ng walang intervention ng kung sino mang politiko o walang intervention, halimbawa ng presidente o ng current administration, highly probable ito eh. Highly questionable yan ng COA, ng Commission on Audit. Kasi, una, walang budget ngayong 2026 para ibayad sa nagastos noong 2022. Hindi nila nahingian yan. Kung 32 million yan, isang kumpanya lang yan, maraming kumpanya pa yan. Let's assume 100 million, saan mo huhugutin yan? Hindi na request yan for 2026 budget. Pangalawa, ang iniisip ng mga bagong official dyan ng LTFRB, halimbawa, o kahit na anong agency, no? Kapag may mga ganyang utang, hindi namin sagot yan. Problema na yan ng previous administration. Problema na ng previous administration at kung sino man yung kanilang katransaksyon. Labas na kami dyan. Kasi ayaw din naman na mapahamak. May intindihan mo rin naman sila. Kasi at the end of the day, kung sila ang magra-release ng pondo na yan, iba ka makowa sila. Diba? I-flag sila ng Commission on Audit. Bakit yung binayaran yan? Tapos na yung fiscal year na yan. May budget na nakalaan yan. Bakit yung binayaran? And then, madi-disallowed eventually. Diba? Later on, diba? Sasabihin ng Commission on Audit, disallowed yan. Bakit kayo nagbayad yan? So, syempre, nagpapakawais na lang din itong mga bagong opisyal, hindi namin babayaran yan kasi hindi namin problema yan. Singilin nyo si Delgra. Nasaan na si Delgra? Diba common sense naman yan? Bakit mo sinuli yung pera nang hindi mo binabayaran yung nakapagbigay na ng serbisyo? Isang agency pa lang yan ha, ganyang kapalpak eh. Itong previous administration eh. Alam ni Delgra na wala sa... Yun na nga Ibang po admin na nga po ito. Duterte pa yun eh. Po yung may problema, Sir Alvin, dahil sinuli niya bago siya nawala ng June of 2022. Oh, grabe naman ano. So, kumbaga yung mga... Nabanggit. Oh. Pero ngayon, kailangan sigurong sample ng nangyari
para po maintindihan na ang libreng sakay po medyo marami po talagang dapat ayusin. Uy, mahiya naman kayo sa mga Metrobus operator, pinakiusapan ninyo para maglibreng sakay. Tapos binabalasubas naman ninyo binayaran yung 32 million pa pala yung dapat singilin. Ngayon, pag inalok yung grupo ni na Juliet na maglibreng sakay, ay hindi na sila papatol dahil may utang pa nga kayong ang gobyerno, di ba Juliet? Opo, kasi po nung mga panahon na yon, Sir Alvin, kami ang sumasapo ng pambili ng diesel. Tapos makakasingil kami after 1 month, 2 months, nung mga panahon na yon. Talagang mamamatay po ang operator dahil malaki po ang percentage ng diesel. Nung mga panahon na yon, mga 60%, 50% po kami. Diesel Okay, pa lang. sige. Paano ngayon yan? Let's move forward, no? Ano mangyayari sa libreng sakay na pangako ng gobyerno? Ito, I can assure you, pagtitiyak ito, tuloy pa rin po yan. Hindi papayag ang presidente na matitigil yung libreng sakay na yan dahil sa kapalpakan ng previous administration. Knowing the president, gagawa at gagawa ng paraan yan para ma-resolve itong problema na to or pansamantala, magkaroon ng agreement, basta wag lang maputol yung serbisyo na yan na libreng sakay. Kasi malaking bagay yan sa ating mga kababayan na makapag-avail sila ng libreng sakay. Gagawa at gagawa ng paraan yan. So asahan po ninyo magkakaroon pa rin ng libreng sakay. Pero mahiya naman kayo. Tama yung sinasabi dito ni Alvin El Chico ng ABS-CBN. Mahiya naman kayo. Pinakiusapan nyo lang itong mga bus providers Tapos, ibabalusubasin ninyo. Hindi ninyo babayaran. Itong si Delgra, ang dati pong chairperson ng LTFRB. At close in ito ni Duterte In fact, isa ito sa isa ito sa mga parang, kung hindi ako nagkakamali, sa mga tinitingnan na tatayong abogado ni Digong sa kanyang kaso dyan sa International Criminal Court. Baka naman napanood niya itong balita na to. Mga DDS, itag nyo naman si Delgra. Ayusin niya yung problema na iniwanan niya. Wala siyang pera. 32 million. Binigyan kayo ng budget, hindi niyo binayad. Hingi kayo kay Tatay Digong. Diba, isettle ninyo yung utang ninyo. Not only that, meron pa akong kilala, may nagsumbong din sa atin. Yung dating spokesperson na Butanding, na ngayon ay nagtatago na isang pugante, may utang din. Ito naman, yung kanyang mga lipad, yung kanyang biyahe, travel agency naman yung pinagkakautangan, napakalaki rin ng utang. Travel agency, that time, official pa siya ng Malacanang. Lipad dito, lipad doon, hanggang ngayon hindi pa nagbabayad. Kapal na mukha, ginasusan na kayo, may pondo kayo para dyan, bakit hindi nyo ibayad sa dapat na service provider na dapat nyong bayaran? Galawang diles talaga, Sige, sa mga diles na nakikinig sa atin, itag nyo si Delgra para mabayaran naman itong kawawang bus company na pinagastos ninyo tapos hindi ninyo babayaran. I-komento ang inyong mga opinion, reaksyon, mga gustong sabihin dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow, click nyo lang po yung follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo. I'll see you in the next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.